Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga. Happy Saturday. Saturday na. Happy New Year. Isang taon na. Happy Rizal Day. So, December 30 Rizal Day. 130 plus years na. When Rizal wrote the pangalan, Noli Me Tangere, Touch Me Not. And it sparked a revolution, no? Yung Spanish-Filipino Revolution, 1896. 1896 yata yun. Okay, matanda na, hindi matandaan yun. So, dapat feeling ninyo, Rizalians. Ngayon, daming basher talaga, daming No, guys, ito ang dapat maano niyo eh. Maintindihan niyo. When the politicians created the mess, no? They have created the mess. Tapos nun, ganyanan sila. And then one side of the politicians will command the armed forces. And the other side is getting men from the armed forces. So, meron kang mga general dito na konektado sa government. Dito naman sa ilalim, kinukuha yung mga kernel. Mas malapit sa tayo yung mga kernel. Pero na lang, kung yung general talaga, legendary, susunod yung sundalo. Pero yung ganyan, kung sino mananalo, is a battle, pagka ganyan yung situation, is a battle for who has the more soldiers, no? Kaya yung mga junior officer, mahalaga sa inyo, hawak nyo talaga yung tao nyo. Hawak nyo yung tao. Tsaka make sure na kayo, alam niyo yung nangyayari para pagka nagkaroon ng order, alam mo kung illegal yung order or tama yung order. So, mas maganda talaga dyan, hindi mag-break up yung chain of command. So, yung marami sa inyo na nagsasuggest ng junta, okay, kaya nakita ko naman sa mga comment section, mag-take over na, o baka troll lang iba, no? Kung titignan mo, right smack in the middle, nitong tentacles ng gobyerno, which is a corrupt government, which is yung vindictive government, o kaya yung praning na government. Kasi malayo pa si Sara sa eleksyon ng 2020. Parang inisip nila, tatakbo to. Wala nga, hindi nga nagsasabi. So, trabaho lang yung ali. So, right smack in the middle of the tentacles of evil is VP Sara. VP Sara. The problem, Filipino people, lalo na sa mga Duterte supporters, is the appreciation of the situation VP Sara is in. Ayan, no? Sasakmalin. Pwedeng sakmalin and then i-chu-chu-chu-chu and then spit her out. Ganon yon. Nasaan yung video? Tanga rin. Kasi pagka yung naibigay mo dito, syempre, kukopyahin yun, ang dami na. So ngayon, yun nga, baka hindi nilalabas para magpapapressure. But that's a dangerous game. Kung sino man yung nakikinig, meron kayong kopya, bigay nyo sa akin, ipapakita ko. Ganun lang, ganun kasimple. Story o yung ebidensya. Sa akin, it is enough na pagduktungin ko yung mga dots, lahat pa na wami no? Wami, kasi ginawa mo sa SMNI, tapos Caladog Loring, kay Caselis, yung ICC, patay sila doon. Tapos yung Bantag, Calatebes, kita mo, kung kaya nilang gawin yon sa mga matataas na tao kilala, paano kayo? Simple kang OFW, simple kang Pilipino, pagka napagdiskitan ka, yari ka. Mga ganun ba? Back doon sa days na nagsimula ang Duterte administration, sila Bato, na nagtutukhang, worse than that. If you have the leader of the country na gumagamit, whether true or not, it emboldens the thought na yung pinaka-presidente mo ay sumisinghot. The thought of it emboldens yung mga drug lords. Doon ka sa Pilipinas. Presidente na doon si BBM. Sa inyo, you save BBM from the embarrassment
from the wrath of the Filipino people. Huwag nyo nang paabutin doon. Another EDSA na maganon. Mas maganda mag-resign si BBM. Mas maganda. And for me, I am withdrawing my support dun sa presidente natin. And effective immediately, I recognize BP Inday Sara Zimmerman Duterte as the President of the Republic of the Philippines now. Takbo, asawa, tambaloslos, tambalolong, o kung sino man, tapos siya, praning, siya, hindi mo makita, hindi siya sumasagot sa mga allegations. I'm so sorry, no, BBM.